Hanggang saan mo kaya kayang panindigan ang pagiging mag-best friend nyo? Kaya mo bang magsakripisyo para sa kaibigan mo upang wag masira ang pagkakaibigang iniingatan mo? Si Annalie Andres ay isang simpleng dalaga na ang buhay ay payak lamang. Biniyayaan ng mapagmahal na mga magulang at isang best friend na halos kapatid na ang turing sa isa't isa. Simula bata, mag-best friend na sila ni Aria Miles. Lahat ng bagay ay alam niya patungkol sa kaibigan, maging siya rito. Pero nabago ang lahat nang dumating sa buhay nilang mag-best friend ang lalaking tila magpapabuwag sa pagiging magkaibigan nila ng dalaga. Ang mayor na si Franco Del Mundo. Crush niya ang binata, ngunit alam niya na gusto rin ito ng kanyang best friend na si Aria. Kahit mahirap at masakit sa kanya, nagpaubaya siya rito para sa ikabubuti ng kaibigan at pamilya nito. Ngunit ang sakripisyo bigla na lamang naging problema sa kanya nang malaman niyang aksidente siyang nabuntis ng binata dahil din naman sa pagiging desperada niya. Paano na siya ngayon kung ang lalaki na kabuntis sa kanya ay kasal na sa kanyang best friend? Wala siyang ibang nagawa kundi ang itago ito. Dahil sa mahal niya ang kaibigan, mas pinili ni Annalie na itago ang pagdadalang tao. Lumayo siya upang walang makaalam sa nangyari sa kanya at upang bigyan ng katahimikan ng buhay ng nag-iisa niyang kaibigan. Ngunit paano kung sa pagtatago mo, matagpuan mo na lamang ang ama ng anak mo nang hindi sinasadya? Sa pagtatago mo, hindi ka pa rin nakawala sa tadhana. Sa pagtatago mo, siya na pala ang pinagsisilbihan mo nang hindi mo nalalaman. Lalayo ka pa rin kaya kung tadhana na ang nagkukusa? I'm sorry, Miss Andres, pero kailangan talaga naming magbawas ng empleyado dahil sa humihinang kita ng branch. Parang binagsakan ng langit at lupa si Annalie ng mga sandaling yun. Hindi niya halos matanggap sa sarili na isa siya sa mga empleyada na mawawalan ng trabaho ng araw din mismong iyon. Pero ma'am, may anak po ko na kailangan kong buhayin. 2 taon na po ako dito. Bakit kailangang isa ko sa kailangang madamay? Sa tinig niya ay halata ang kalungkutan at pagmamakaawa dahil single mother siya at next school year, kinder na ang anak niya. Saan siya kukuha ng pantusto sa baby niya ngayong wala na pala siyang trabaho? I'm sorry, kahit ang ibang empleyado nagreklamo rin, ngunit wala na kami magagawa dahil kahit ang management wala nang kakayahang magpasweldo sa inyong lahat. Lupaypay siyang nayuko at isa-isang dinampot ang mga personal na gamit. I'm sorry again, Miss Andres. Before you go, dumaan ka sa office para sa sahod mo. Ni ang sumagot, tila kinatatamaran na rin niya. Tango ang tanging nagawa niya at sinundan na lang ng tingin ng branch manager na kumausap sa kanya nang ito ay tumalikod. Bilang isang clerk sa isang pawn shop ay talagang mahirap ang matanggal sa trabaho dahil nauso na ang GCash at online transaction sa pagpapadala ng pera. Kaya unti-unti nang nawawala ang mga pawn shop gaya ng pinagtatrabahuhan niya. Napaka-unfair, ngunit wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ito at magpatuloy sa buhay. It's been a year nang pinili ni Annalie na umuwi sa probinsya ng nanay niya at mamuhay ng panibago. Hindi naging madali sa kanya dahil namatay ang ama niya sa cancer nang 1 taon pa lamang silang nakakalipat ng lugar. Halos malugmok siya noon dahil ubos na ubos siya at ni piso, wala na siyang perang naitabi, lalo na sa kabaong at pagpapalibing sa ama niya. Isa pa, manganganak na rin siya noon. Parang gusto na lamang niyang sumama sa ama niya. Pero iniisip niyang sino ang magiging katuwang ng nanay niya kapag sumuko siya sa buhay. Kasalanan niya kung bakit siya nabuntis. Siya rin kasi ang nagkusa na magpagamit kay Mayor na noon ay lasing na sa club na pinagtatrabahuhan niya. May pasabi-sabi pa siyang kahit iyon na lang ang una at huling masisilayan niya ang binata. Hindi niya akalaing magbubunga ang isang gabing yun. Hindi na kasi siya nag-isip dahil desperada na siyang maramdaman ang init ng minamahal kahit sa isang beses lamang. Mommy! Pagbaba niya ng tricycle ay si Bless agad ang nakita niya sa gate ng kanilang bahay. Binuksan nito iyon at lumapit sa kanya. Salubong ko po, Mommy. Napangiti siya at ipinakita ang isang paper bag na may lamang burger na paborito nito. Asan ang kiss ni Mommy? Anya nang hablutin nito ang kanyang hawak. 1, 2 at 3 halik sa magkabilang pisngi at noo ang iginawad nito. Umayo siya ng tayo nang makitang tumakbo pabalik sa loob ng bahay ang anak niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya.
5 taon nang mabilis na lumipas at ang batang noon ay karga niya lamang, ngayon ay dalaginding na. Napakagandang batang babae na pinangalanan niyang Bless. Oo, kahit hindi successful ang love life niya, at least may dumating na blessing sa kanya. At si Bless nga iyon, hindi maipagkakailan na si Franco ang ama nito dahil mula sa hugis ng muka, ilong, kilay at labi, magkatugmang magkatugma. Maputi rin ito. Yun nga lamang ay napakakulot ng buhok ni Bless na minana din mismo nito sa ama. Nay, mano po. Pagpasok niya, nadat na ni Annalie ang ina niya na naghahanda ng tanghalian. Abay, ang aga mo naman anak. May nangyari ba? Nagpunas ito ng kamay sa suot na apron at saka itinaas ang kaliwang kamay. Yun na nga, Nay eh. Wala na po akong trabaho. Mahina niyang usal dahil nasa sala lamang ang anak niya at nakatutok sa pinapanood na TV. Ano? Bakit naman? Anong nangyari? Napaupo nang bigla ang ina niya sa upuang kahoy, katapat ng mesa. Nalulugi na raw ho ang branch. Napakamot ito ng ulo. Paano na yan, Annalie? Malumanay nitong tanong. Wala naman siyang naisagot dahil hindi rin niya alam kung paano na nga ba sila. Ang nanay niya ay sumasideline lang din sa paglalabada sa hasyenda sa San Simon. Pero nitong nakaraan, matumal talaga. At heto pa, nawala na nga siya ng trabaho. Hayaan mo't magtatanong ako sa mga kapitbahay kung may alam silang ibang trabaho na pwede kong pasukan para kahit papaano makikita habang wala kang trabaho. Mahirap pa man din ang maghanap ng trabaho ngayon dahil sa layo ng lugar natin sa syudad. Isa pa, hindi magpapaiwan niyang Bless mo. Sasama at sasama yan sa'yo. Alam mo namang magkadugtong ang bitukan niyo ng anak mo. Nilingon niya si Bless sa sala. Nakatuon lang ang atensyon nito sa TV at panay subo ng binili niyang pasalubong. Lumalaki na ang anak niya at mag-aaral na rin sa pasukan. Habang nanananghalian, panay ang kwentuhan nila ng inay niya. Habang katabi niya si Bless na kumakain. Saktong tumayo siya nang may marinig siyang boses sa labas ng gate ng kanilang bungalow na may kalumaan. Sinilip niya ang nakabukas na pinto. Oh, Aling Mabel, pasok ho. Salamat, Annalie. Nandito ka pala. Day off mo ba? Kapitbahay nila ito at ang kasakasama ng nanay niya sa paglalabada sa kabilang barangay. Tambay na ho. Pasimple niyang usal, tsaka inakay ang bisita patungo sa hapag. Mabel, halika't kumain tayo. Tinignan niya ang ina niya. Kuhanan mo ng pinggan si Mabel, anak. Utos nito sa kanya. Habang nag-uusap ay nakikain na rin si Aling Mabel. Sayang iyon, Tessa. Pera din iyon. Ang problema ay ayaw naman akong payagan ni Lando. Wala daw tao sa bahay at mag-aalaga sa mga anak namin. Nakikinig lang siya habang inaasikaso niya si Bless. Ikaw baka gusto mo, Tessa? Malaki ding magpasahod ang mga magiging amo doon. Ang sabi pa'y mababait ang pamilyang yun. Nilingon niya ang ina. Ano ba ang trabaho, Nay? Si Aling Mabel ang sumagot. Kasambahay, Annalie. Maglalaba't magluluto ka lang dahil may tagalinis naman at tagasilbi sa mga amo. Parang bigla siyang naging interesado. Magkano daw ho ang sahod, Aling Mabel? Ang sabi ni Ika, 10K daw isang buwan. Starting pa lang yun. Kapag umabot ka raw ng buwan, tataas ng tataas ang pasahod. Natigilan siya. Ayos na yun sa kanya habang wala pa siyang trabahong nahanap. Ako na lang ho, Aling Mabel. Namilog ang mga mata nito na tila hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Para masabi ko kay Ma'am Losya. Nagmamadali pa naman iyon dahil uuwi daw ang nag-iisa nitong anak sa katapusan. Sige, pupuntahan ko mamaya. Anito nang tumango siya. Isasama mo ba si Bless? Isang araw, matapos makipag-usap ni Aling Mabel sa kanya, bukas na raw siya pupunta sa hasyenda upang magsimula sa trabaho. Habang nag-iimpake ng mga gamit niya, pumasok ang kanyang nanay. Bumuntong hininga muna siya bago itinoon sa may pintuan ng tingin. Dito ho muna siguro si Bless, Nay. Hindi natin alam kung anong klaseng amo ba ang daratnan ko roon. Kaya habang hindi pa tayo sigurado kung mabait nga ito, iiwan ko muna si Bless sa'yo. Uuwi at uuwi ho ako kada linggo. Yun naman po ang sabi ni Aling Mabel na day off tuwing linggo para hindi magtaka tumiyak ang anak ko. Alam niya kasi na hindi talaga nagpapaiwan si Bless. Pahirapan pa nga sa tuwing aalis siya patungong trabaho noon. Kada umaga na lang, magbabantay ito sa may paanan ng pinto
at sisimulang umiyak kapag nakita siyang paalis na. Kaya halos araw-araw may iyakan serye sa bahay dahil sa anak niyang gusto na lang lagi sumama sa kanya kahit saan. Hindi kaya't umiyak yan araw-araw, Annalie. Doon na nga rin siya nag-aalala. Pero sige lang, pasasaan ba't masasanay din ito? Lalo na't para naman sa anak niya kaya niya ito ginagawa. Hayaan mo, Nay. Kakausapin ko siya mamaya bago matulog. Napabuntong hininga ang may edad niyang ina. Sana ay makinig siya sa iyo, anak. Dahil nakakaawa ang batang yun kapag panay na lang pangungulila sa ina ang masisilayan ko tuwing umaga. Alam ng nanay niya ang tungkol sa ama ng kanyang anak. Noong buhay pa ang tatay niya, talagang gusto nitong sugurin si Mayor. Mabuti na lang at nakikinig naman sa tuwing pagsasabihan ng ina niya. Kahit ganito lang ang inay niya, maunawain itong klase ng magulang. Lagi nitong sinasabi na kung ano ang desisyon niya, hindi ito sasalungat. Napakabuti pa rin ng Diyos na kahit hindi siya pinalad sa lalaki, napakapalad naman niya sa magulang. Magiging maayos ho yan, Nay. Marunong naman pong makinig si Bless. Ngumiti siya, tsaka isinara ang traveling bag na puno ng mga damit at iilan sa personal na gamit. Bukas ng umaga siya aalis, kaya inayos niya na ang mga gamit ngayong gabi. Hindi naman malayo ang San Simon dahil kasunod na barangay lang naman yun. Ang Hacienda del Mundo ay isa sa may pinakamalawak na taniman ng mga mais, abaka at pinya sa probinsyang yun. Ang mga ito rin ang may pinakamalawak na lupain na ekta-ektaryang lupa ang sakop ng mga ito. Noon pa man, mayaman ang pamilyang yun. Pero ayon sa mga kakilala niya, ay mag-asawa na lang daw ang nakatira roon at nagmamanage ng lahat. Pero kung sinabi ni Aling Mabel na may anak ang mga ito, ibig sabihin, mapalad pa rin ang mag-asawang Del Mundo. Ang sabi ni Aling Mabel, iisa lang ang anak ng mga ito. Pero ayon sa mga narinig niya, 4 raw ang anak ng mga ito. Sadyang malalayo nga lang daw ang bawat isa. Pero kung ano man ang totoo noon, ano naman ang pakailam niya? Buhay nila yun at trabaho lang ang ipinunta niya. Uuwi ka naman po, Mami, di ba? Babalikan mo ko, di ba? Hinawi niya ang tumakas na hibla ng buhok sa mukha nito. Siyempre naman, anak. Mahal na mahal ka kaya ni Mami. Itong ginagawa ni Mami ay para sa kinabukasan mo para makapag-aral ka. Kita niya ang kalungkutan sa mga mata ng anak niya. Nakahiga na ito sa kama nila ng kanyang kausapin. Ayaw ko na po palang mag-aral para hindi na ikaw mahirapan at dito ka na lang po, Mami. Hinalikan niya ito sa noo. Anak, makinig ka kay Mami, ha? Kailangan ni Mami na umalis kasi sa malayo ang work ni Mami. Yung dati kasing trabaho ni Mami, nawala na yun at pinaalis na ako. Pero ngayon, need ni Mami na umalis dahil sa may bago na ulit akong work. Ang kaso malayo at every Saturday night lang ako pwedeng umuwi. Pero kapag nalaman ni Mami na pwedeng magdala ng anak doon sa work ko, kukunin kita rito at isasama doon. But for now, kailangan mo munang dumito kay Lola. Tsaka isa pa, anak, kawawa si Lola kapag wala siyang kasama. Naman, old na si Lola, di ba? Opo, Mami. Kaya kung love mo si Mami, you need to listen, okay? Good girl, listen to their Mami. Di ba, good girl ka? Tumango ito ng sunod-sunod. Thank you, anak, at naunawaan mo ko. Sige na, matulog na tayo. Muli ay dinampian niya ito ng masuyong halik sa noo. Good night, Mami. Good night, my love. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay gising na siya. 6:00 kasi ang alis niya. Tulog pa si Bless, kaya kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon upang hindi na ito umiyak pa. Maaawa lang siya kapag ganun. Tatawag ho ako, Nay, mag-iingat kayo rito. Ingatan po ninyo ang anak ko. Oo, ikaw rin mag-iingat ka roon, anak, ha? Nakasakay na siya ng tricycle. Opo, Nay, pakihalik ako kay Bless, Nay. Mabigat ang puso niyang aalis, ngunit kailangan niyang gawin yun para sa anak niya. Oo, sige na, umalis ka na't baka magising si Bless. Tumango siya bago sinabihan ng driver. Nang umandar ang tricycle, muli niyang sinulyapan ng kanyang nanay. Ingat, anak. Ngumiti siya bago kumaway para magpaalam. Hindi niya alam kung anong trabaho at panibagong landas ang naghihintay sa kanya. Pero sana, maayos lang dahil may naghihintay pa sa pag-uwi niya. Nalulula si Annalie habang pinagmamasda ng napakalawak na compound ng bahay na bato sa mismong harapan niya. Walang gate roon dahil nang pumasok siya kanina
Ang unang gate na pinasukan ng tricycle, iyon lamang ang natatanging gate roon. Kung gaano kalayo ang tanaw na maaabot mo, yan ang lupain na sasakop ng angkang ito, Annalie. Nilingon niya si Aling Mabel. Hinatid siya nito hanggang rito kahit hindi naman ito nagtatrabaho sa lugar na ito. Ito kasi ang kilala ng ma'am na sinasabi nito. Oo nga't medyo may kalumaan na ang napakalaking bahay. Pero halatang hindi basta-bastang bahay lamang. Ang sabi ni Aling Mabel, ancestral house raw ito ng pamilya Del Mundo kaya hindi pwedeng basta-basta na lamang palitan. Ito pa raw ang bahay ng mga magulang ng mag-asawang Del Mundo na matagal nang yumao. Halika na, Annalie, ayan na si Manang nating. Mukhang iyong babaeng may edad ang tinutukoy ni Aling Mabel. Magandang umaga, Manang Nitang. Agad siyang pinasadahan ng babae. Sa hula niya'y sobra na ito ng 60 dahil kulubot na ang balat at medyo kuba na ng kaunti. Idagdag pa ang maputing buhok nito na tinalian lamang. Magandang umaga. Ito na ba ang sinasabi mong bagong katulong na nag-a-apply? Parang nasa isa siyang pagsusuri at depende sa babae kung pasado ba siya o hindi. Oo Manang, siya si Annalie Andres ho, Manang. Hindi ba't sobrang ganda ng batang ito para maging kasambahay lang, Mabel? Para namang nakakahiyang paghugasin ko ito ng pinggan at paglabahin ano. Napangiti siya ng pilit dahil para yatang sa tono ng boses at reaksyon nito, mukhang hindi siya papasa. Kaya ko pong maging kasambahay, Manang. Maputi lang ho ako dahil huling pinagtrabahuhan ko ay aircon po. Tumaas ang isang kilay nito. Sigurado ka ba, Annalie? Dahil hindi madaling maglaba at magluto, lalo na't madadagdagan ng mga amo natin sa katapusan. Tumango siya. Oo, Manang, kaya ko ho. Kung ganoon ay sige, ang inaalala ko lang naman ay iyong mga amo natin. Napatingin siya rito na may pagtataka ang muka. Hindi ito sumagot at inunang pinauwi si Aling Mabel. Nagpasalamat naman siya rito dahil kung hindi rito, hindi siya makakahanap ng trabaho. Hindi sana ako magdadagdag ng kasambahay, pero dahil uuwi ang isa sa mga anak ng amo natin, kailangan ko iyong gawin. Yun din ang nais ni Ma'am Losya. Isa pa, tumatanda na rin ako. Halata niya nga iyon. Nakasunod lang siya habang buhat ang isang medyo may kalakihang traveling bag at isang backpack. Ang ganda ng loob ng bahay. May kalumaan ng labas, pero parang palasyo naman sa ganda ang loob. 2 palapag at may napakagandang chandelier sa gitna ng pasilyo sa living room. Siguro, nasa 100 ang bokelya ng ilaw nun. Para iyong kristal na kumikinang-kinang sa ganda. Dito ang silid ng mga kasambahay. 3 tayong lahat. Si Alice ay namalengke pa kaya wala pa siya rito. Libre ang lahat at kada linggo ang day off. 10,000 ang sahod mo dahil kakasimula mo pa lamang. Pero kapag umabot ka na ng buwan at nagustuhan ng mga amo natin ng trabaho, tataas yan. Depende na lamang sa kanila. 4:30 ang gising rito. At ang trabaho mo, magluluto at maglilinis ng kusina. Kailangang panatilihing malinis ang kusina araw-araw dahil ayaw ni Ma'am na makitang makalat at madumi ang kusina. Si Alice nang itinoka ko sa labahan at paglilinis ng buong bahay. Walang problema sa garden dahil naroon si Andoy. Naiintindihan niya naman lahat ng sinabi ng matanda. Ang mga amo natin ay wala rito dahil nasa Maynila ngayon, pero baka mamayang hapon uuwi na rin sila. Kung nakikita mo medyo maraming trabahador sa labas dahil iyan sa paghahanda sa bahay. Pinalilinis kasi ni Ma'am ang mga pader at ipinaayos sa mga dapat ayusin dahil sa katapusan may isang malaking okasyong isasagawa sa mansyong ito. Ano po yung okasyon, Manang? Kaarawan ng isa sa mga anak ng amo natin at mukhang mamamalagi na rin siya rito matapos ang termino sa pagiging mayor. Nagulat siya at naalala niya kasi si Franco. Kamusta na kaya ang taong yun? Simula nang umuwi sila rito, wala na siyang naging balita kay Miles at Franco. Pero lagi niyang hangad na sana maayos lang ang kaibigan niya at si Franco. Sana nakuha ni Miles ang kustodiya kay Aiden. Pati ang kakulitan ni Aiden, namimiss na rin niya. 8 years old na rin ang batang iyon ngayon. Kahit siya ang mawalan, wag lang si Miles. Namimiss niya na ang kaibigan. Ayos ka lang ba, Annalie? Napaayos siya ng tayo na wala siya sa wisyo. Oo, Manang, may naalala lang. Tsaka siyang umiti sa matanda. Bukas ka na magsimula. Magpahinga ka na muna ngayong araw. Tumalikod na ito para iwanan siya sa silid.
Siya nga pala ilang taon ka na ba? Napatigil siya sa ginagawang pagliligpit ng mga gamit. 25 na po. Tumangutango ang matanda. Buti naman at akala ko'y nasa 19 ka pa lang. Napangiti siya sa birong iyon ni Manang nating. Unang araw niya sa trabaho, kaya nag-alarm talaga siya. 4:30 ang dapat nagising, pero 4 a.m. nag-alarm siya para makaligo pa siya bago magsimula ang trabaho. Mabuti na lang at sanay siyang gumising ng maaga dahil ganito rin ang gising niya araw-araw sa kanila. Sana ay maging maayos lang ang lahat at takbo ng kanyang trabaho. May uniforme na ibinigay si Manang nating kaya matapos maligo, yun na ang isinuot niya. Isang pares ng blouse at pantalon na kulay sky blue iyon na may bulsa ang magkabilang gilid ng blouse. Parang magtatrabaho sa hospital lamang ang datingan pero mukhang bumagay naman sa kanya. Yung kulay umayon sa kaputian niya. Gumising na rin sila Manang at Alice matapos siyang makapagbihis. Ang aga mo naman. Ni Alice, nakaedad yata ni Aling Mabel. May asawa na raw ito at 2 mga anak. Taga-kabilang barangay lang din nakakilala ni Manang nating. Mukhang mabait naman si Ate Alice dahil palangiti ito kaya hindi halatang 40 na ito. Oo ate, naligo pa ako Naghikab ito bago tumayo para magbanyo. Si Manang nating ay nagbihis na rin matapos lumabas ng CR. Halika at ituturo ko sa iyo lahat ng kailangan mong malaman. Nito, tsaka ito naunang lumabas ng silid nila. Medyo madilim pa sa labas dahil maaga pa. Ang silid nila ay konektado sa kusina kaya pasilyo lang ang lalakaran at kusina na ang tatambad. Habang nag-uusap sila ni Manang, itinuro nito ang lahat ng kailangan niyang malaman habang sila ay nagkakape. May pandesal at dairy cream na palaman na paborito niya talaga. Tuwing umaga, meron daw nagdi-deliver ng pandesal doon kaya merong ganoon sa agahan. Naiintindihan mo ba? Tumango siya matapos ituro lahat at sabihin ng mga kailangan niyang lutuin sa umaga, tanghali at hapunan. May cooking book recipe din itong inabot sa kanya na kung sakaling hindi niya naalala lahat, tumingin lamang siya roon. Matapos ng trabaho mo, pwede ka nang magpahinga. Hindi ko pinahihintulutan na ang trabaho ni Alice ay trabaho mo rin o trabaho mo ay trabaho ni Alice. Kung ano ang nakatoka sa'yo, yun lang ang pagtutuunan mo ng pansin. Mabuti naman kung ganun para hindi siya sobrang mapagod at magkaroon siya ng oras para tumawag sa anak at sa ina niya. Matapos magkape, nagsimula na siyang magluto ng kanin. Nagluto siya sa rice cooker. Ang sabi ni Manang nating isasangag pa raw iyon at magluluto ng bacon, tinapa, scrambled egg, vegan langgonisa at danggit ang inilabas ni Manang. Iyon daw ang iluluto para sa ulam. Grabe ang daming ulam, samantalang tuyo sa kanila at itlog lang ay ayos na. Iba rin talaga kapag mayaman. Ikaw rin ang magtitimpla ng kape ni Sir at Ma'am. Kaping puro ang gusto ni Sir, si Ma'am naman ay may halong creamer. Nito, panay lang ang tango niya habang abala ang mga kamay sa pagsasangag. 6:20 nang ilapag ni Ate Alice at Manang nating ang kanyang mga niluto dahil bababa na raw ang mag-asawa maya-maya. May oras ang lahat na mas mabuti nga upang alam niya kung anong oras magluluto at maghahanda ng agahan. Hindi na siya lumabas dahil si Ate Alice ang nagsiserve sa labas. Naghuhugas siya ng mga pinaglutuan nang marinig niya ang tinig ng kanilang amo. May bago na ba tayong tagaluto? Opo ma'am, gusto niyo po bang makilala? Nariyan ba? Opo ma'am. Ang lumani naman ng boses ng amo nilang babae. Kahit medyo mahina, naririnig pa rin naman niya mula sa dining. Maya-maya ay tinawag siya ni Manang. Agad naghugas ng kamay at nagpunas, tsaka pumanhik sa harap ng matanda. Halika, pinatatawag ka ni Ma'am Losya. Sige po, sumunod siya agad. Nakaukit ang ngiti sa labi habang palapit sa dining table. Nakatalikod ang lalaki sa kanya dahil nakaupo ito sa center table. Nasa kabilang bahagi ang babaeng amo at nakatanaw ito sa kanyang nilalakaran. Ngumiti ito sa kanya. Magandang umaga po ma'am. Yumuko siya sa babae, tsaka siya humarap sa asawa nito at nagbigay din ng galang. Good morning. Simpleng usal ng lalaki. Iniisip niya na parang pamilyar ito sa kanya. Hindi lang niya maalala kung kailan at kung saan niya ito nakita.
Ako po si Annalie Andres. Kamusta ka, Annalie? Napakaganda mong babae. Bakit naman naisipan mong magkatulong sa mukha mong yan? Wika ng babae. Kasi po natanggal ako sa trabaho, ma'am, at hindi ho pwedeng tumigil ako sa pagtatrabaho dahil may anak po kasi akong binubuhay. Medyo nagulat ito. Ilang taon ka na ba? 25 na po, ma'am. Medyo nahiya siya sa naging reaksyon ng babae. Akala ko'y minor ka pa. Pasensya na. Hindi kasi halata sa mukha mo. Ngumiti siya ng pilit. Siya nga pala. Ako si Locia Del Mundo. Asawa ni Franz Del Mundo. Kinabahan siya nang hindi niya maintindihan. Franz? Sigurado siyang narinig niya na ang pangalang iyon. Pero saan at kailan? Kahit may bumabagabag kay Annalie, hindi na lamang niya pinalaki dahil hindi naman kasi siya sigurado kung talaga nga bang nakita niya na ang among lalaki. Siguro kung mga noong 1 linggo o noong nakaraang buwan lang niya nakita, baka may posibilidad pang maalala niya. Pero kung noon pa, paniguradong limot na niya. Matapos ang trabaho niya ng umagang iyon, nagpahinga na si Annalie tsaka niya tinawagan ng kanyang inay. Nasa garden siya nang sagutin ng nanay niya ang cellphone nito. Hello Annalie, kamusta ka riyan anak? Maayos ba ang trabaho mo? Hindi ba nakakapagod? Sa dami ng tanong nito, hindi agad siya nakasagot. Hello anak, hello, nandyan ka pa ba? Natatawa na lang siya sa accent ng nanay niya. Opo, nandito pa po nay. Ayos lang ako. Si Bless po nasaan? Ay nanonood ng TV sa sala. Narito ako sa likod ng bahay at nagsisiga. Kakausapin mo ba? Umiiyak yun kagabi kasi ay namimiss ka na raw. Bigla naman siyang nalungkot. Maging siya namimiss na rin niya ang anak niya. Pero kailangan kasi talaga niyang magtrabaho. Para rin naman ito sa anak niya. Oo nay, kakausapin ko po. Sandali at pupuntahan ko sa loob. Naghintay siya at nakikinig lamang habang nasa tenga ang cellphone. Anak mo? Pero nagulat siya nang mula sa likuran may nagsalitang tinig ng babae. Ma'am, kayo po pala. Ngumiti siya kahit nagulat. Oho anak ko. Ilang taon na? Lumapit ito sa isang bakal na upuan roon at naupo. Lumapit naman siya rito kahit medyo nahihiya pa. Hello Annalie anak. Hello? Hello? Parang nahihiya siyang sagutin yun dahil naroon ang kanyang amo. Siya, sagutin mo lang. Excuse lang po saglit ma'am. Paalam niya. Nang umiti ito'y tumalikod siya para lumayo ng bahagya. Mami! Sa lakas ng tili ng anak niya, nilingon niya agad ang amo. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. Kumusta ang baby ko? Sabi ng lola mo, umiyak ka raw kagabi. Opo, akala ko'y uuwi ikaw pero hindi pala. Hindi mo pa kasi sinabi na 1 week eh. Sabi mo Saturday lang, Saturday na po kagabi. Hindi ka umuwi mami, so I cried a lot mami. Parang nagkamali rin ata siya ng paliwanag, hindi pala kumpleto yun. Sorry anak, next Saturday pa si mami uuwi. Please don't cry okay? Okay, basta mami uuwi ikaw ha? Opo, uuwi si mami. Be good to lola okay? Yes mommy, I love you mommy. Take care. Napangiti siya. Mahal na mahal din kita anak ko. Medyo mahina lang iyon dahil naririnig kasi siya yata ng amo. Nakakahiya naman. Agad niyang tinapos ang usapan. Baka kasi kung anong sabihin nito. Ang sweet ng anak mo Annalie. Malumanay nitong wika. Opo ma'am. Nahihiya niyang sagot rito. Upo ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Total hindi naman ako paparoon sa taniman ng pinya ngayon dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Sa banta niya ay nasa 56 o 57 na ang edad nito. Hindi nga lang halata dahil kahit may edad na banat pa rin ang balat na parang mahihiya ang wrinkles rito. Sa bagay mayaman, kayang-kaya nitong pabatain ang sarili sa tulong ng teknolohiya. Nasaan na ang asawa mo pala Annalie? Tiyak akong napakaswerte niya. Dahil may masipag siyang asawa at napakaganda pa. Bigla na lang siyang nagbawi ng tingin. Nahihiya siyang magsabi na wala siyang asawa. Paano ba niya sisimulan? Oh, I'm sorry. Mali ba ako ng... Hindi po ma'am, ayos lang po. Ano lang po, nahihiya lang po kasi ako. Wala akong asawa ma'am. Mahina niyang sambit. Oh, wow! Iniwan ka ba? Sumama sa iba? Sunod-sunod na tanong ng ginang.
Ha? Hindi po sa ganun, ma'am. Ano ho kasi? Napahugot siya ng hangin bago nagsalitang muli. Nasa Manila pa po ako noon nang mabuntis ako sa anak ko. Actually, hindi po alam ng lalaki na may anak kami. Tumigil siya sa pagsasalita. But why? Kasi may iba po siyang gusto at kaibigan ko pa po yun. Tsaka kasal na po sila, ma'am. Ayoko pong manggulo. Isa pa, mahalaga po yung kaibigan ko sa akin. Mahina niyang paliwanag. Napakabait mo namang kaibigan. Minsan lang makakakita at makakakilala ng kaibigan na kagaya mo. Nayo ko siya. Pero sana kahit sa anak mo makilala niya man lang ang ama. Ayos na po iyon, ma'am. Kaya ko naman pong maging ama at ina sa anak ko. Isa kang strong woman, Annalie. Sana'y matagpuan mo ang lalaking nakalaan para sa'yo. Nagpasalamat siya rito. Parang ang bilis naman niyang maging komportable sa amo niya. Ang gaan kasi nitong kausap. Ako naman, 4 ang mga anak namin ni Franz. Bahit wala sila lahat rito. Nasa Amerika ang isa, sa Davao, at 2 sa Manila. Yung panganay ko uwi sa katapusan. Ang sabi niya dito raw muna siya in a few years para magpahinga. Siguro para na rin magpalamig dahil ilang taon na rin kasing hindi matahimik ang puso nun. Naawa na ako. Ilang taon na po siya kung hindi niyo po mamasamain. Kahit medyo nag-aalangan, nagawa niyang magtanong. Magti-39 na this month. Medyo may katandaan na rin po pala ang anak ninyo, ma'am. Oo nga, pinag-aasawa ko na nga ay ayaw. Parang nagsasuffer sa isang pag-ibig na bigla na lamang nawala. Natawa ito. Pareho lang pala ang kalagayan nila ng anak nito. Kagaya niya, naghihirap din ang puso niya. Pero mas piniling lumayo at mag-move on kahit parang hindi naman nga nangyari sa kanya. Ma'am Losha, may tawag po kayo. Sabay silang napalingon nang tumambad si Ate Alice sa likuran nila ni Ma'am Losha. Sino? Si Sir Frank. Oo, ay hindi, si Sir Fritz po pala ito. Natawa pa si Ate Alice dahil sa pagkakamali ng banggit ng pangalan. Nang kunin ni Ma'am Losha ang telepono, agad siyang lumapit kay Ate Alice. Anong sabi mo kanina, ate? Anong pangalan ng isang anak? Napakamot ito ng ulo dahil mukhang hindi nito na-gets ang tanong niya. Yung Franco. Natawa ito. Yun ba? Si Sir Frank. Hoy Alice, bilisan mo at ang mga labahin sa likod ay naghihintay na sa inyo. Chismis ka ng chismis dito, ha? Natigil din bigla ang sagot nito dahil kay Manang nating na ang aga-aga ay nagsisermon. Opo Manang, heto na nga ho, babalik na po sa likod. Hindi na lang siya nagsalitang muli at hinayaan na lang na makaalis ang dalawa habang siya natenga ang tanong sa utak. 2 linggo ang mabilis na lumipas at habang tumatagal si Annalie sa mansyon ng mga Del Mundo ay nasasanay na siya sa araw-araw na trabaho. Halos sa ulo na nga rin niya ang mga lulutuin sa araw-araw at hindi na rin siya nahihirapan dahil kabisado niya na ang lasa na gusto ng kanyang mga amo. Hoy Annalie, narinig mo ba? Napalingon siya sa nagsalita. Si Ate Alice nakakapasok lang ng kusina galing sa likod ng bahay. Mukhang katatapos lang nitong maglaba. Narinig ang alinte. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Narinig ko kay Ma'am Losha. Bukas daw yata ang dating ng 2 sa mga anak ng mga amo natin. May halo pang kilig yun na parang sinisilihan ng puwitan. Anong reaksyon na naman yan, ate? Natatawa niyang tanong. Kasi naman, ang gagwapo ng mga anak nila. May papikit-pikit pa ito at parang nag-i-imagine. Ibig sabihin, uuwi silang lahat sa kaarawan ng panganay nila, ma'am? Tumpak ka riyan. Huling kita ko sa kanila noong 1 buwan pa. Yung wedding anniversary nila mama at sir. Matapos nun, kanya-kanya na ulit silang layas. Nakaamoy siya ng sunog, kaya otomatiko siyang napalingon sa piniprito. Naku po! Sa taranta niya, biglang pinatay niya ang kalan at hindi na nakapagsapin sa kamay ng kunin ng kawali roon na nakasalang, tsaka itinakbo sa lababo. Aray, aray! Reklamo niya sa sarili. Napaso pa yata siya. Agad tumayo si Ate Alice at kinuha ang first aid kit sa ibabaw ng lababo. Bakit kasi hinawakan mo? Natural ay mainit yan. Natataranta lang talaga siya kaya hindi na nakapag-isip pa. Aray te! Reklamo niya nang pisilin ni Ate Alice ang alcohol diretso sa namumula niyang palad. Maputi siya kaya kitang-kita ang pamumula nun.
Saktong pumasok si Manang Nating nang magkaharap sila ni Alice habang nilalapatan ito ng ointment ang kanyang palad. Anong nangyari? Napakamot siya ng ulo. Napaso po. Paano ba naman Manang? Hinawakan yung kawali. Nako, mag-iingat ka Annalie. Lalo na't magiging busy ka na bukas dahil uuwi ang dalawa sa mga anak nila Mama at Sir. Mas marami ang lulutuin mo kaysa nitong nakaraan. Bukas ho? Gulat niyang usal. Oo, bukas daw. Kaya ikaw Alice, matapos dyan, mag-grocery tayo dahil baka kulangin sa supplies. Idagdag pa ang papalapit na okasyon. Ang sabi ni Ma'am may catering naman, pero kailangan pa rin na maraming stock ang mga pagkain rito sa mansyon at malayo ang bayan mula rito. Tama nga si Ate Alice. Opo Manang, sagot ni Ate Alice. Nang matapos magamot ang palad niya, muli siyang nagluto ng itlog para sa kanilang agahan. Medyo mahirap dahil masakit ang paso niya. Kanan ang gamit niyang kamay. Mabuti na lang at kaya niyang magkaliwa at kanan kaya madali lang magpalit ng gamit na kamay. Buong araw na wala ang mag-asawang Del Mundo dahil nasa syudad raw ngayon kaya malaya siyang nakakapagpahinga sa garden habang ipinapahinga ang napasong palad. Abala siya sa pagbabasa ng aklat na nahiram niya kay Ate Alice nang mula sa hindi kalayuan may sasakyang parating. Nakita niya mula sa main door si Manang at Ate Alice na kumakaripas ng takbo palapit sa parating na sasakyan. Hindi na siya tumayo at nakiisyoso kung sino ang naroon at kailangang magmadali ng mga ito. Nandyan na sila sir. Si Mang Andoy na hardinero na dumaan sa kanyang gilid. Sir ho, akala ko'y bukas pa ang dating nila. Saglit siya nitong nilingon. Mukhang nagbago ang schedule ng mga amo natin. Anito tsaka ito tumalikod. Hindi sana siya sasalubong pero panay ang senyas ni Ate Alice na pumunta siya roon. Tamad na tumayo si Annalie at lumapit roon. Yumuko ka. Bulong nito nang makalapit siya sa tabi ng mga kasama. Good afternoon Sir Fritz, Sir Cram. Akala ko'y bukas pa kayo darating. Hindi siya nakatingin. Nakayuko siya hanggang sa bumaba ng kotse ang mga lalaking tinutukoy ni Manang Nating. Wala na rin kaming schedules. Kaya umuwi na kami ngayon. Ang baritonong boses na iyon, parang may kahawig. Hindi niya napigilang mapatingin sa mga ito at gano'n na lamang ang pagkatameme ni Annalie sa mga taong nasa kanyang harapan. Maging ang dalawa sabay ding napatingin sa kanya. Parang bigla siyang nahiya nang makita ang mga mukha nito. Wow, you're such an angel. Ani ng isang lalaki sa kaliwang bahagi. Nayuko siya dahil sa hiya. Hi, I'm Priet. Stop it, Fritz. Pigil ng kapatid nito. Why? Hindi sumagot ang katabi, tsaka siya pinasadahan. Sorry about the attitude of my younger brother. Ayos lang, sir. Anya, tsaka nagbawi ng tingin. Tama nga si Manang, walang itulak kabigin sa mga ito. Si Annalie po, sir. Siya ang cook sa bahay. Pakilala ni Manang. Ngumiti lang siya tsaka muling yumuko dahil parang ayaw mapoknat na mga titig ng magkapatid sa kanya. Nahihiya tuloy siya. Nice to meet you, Annalie. See you around. Mahinang usal nito bago siya tinalikuran. Si Fritz, seryoso lang at hindi na muling nagsalita nang pigilan ito ng kapatid. Parang napahiya na kung ano. Nakaalis na ang mga ito habang siya ay nakatayo pa rin roon. Para kasing may kahawig ang mga ito. Malaki ang pagkakahawig ng dalawang lalaking iyon kay Mayor Franco na ama ng anak niya. Bigla siyang kinabahan. Oo anak, uuwi si Mami bukas ng hapon, kaya wag ka nang iiyak, okay? Miss na miss ka na rin ni Mami. Magpakabait lagi kay Lola ha? Napangiti na lamang siya sa sagot ng kanyang anak. Habang tumatagal, naiintindihan na rin ni Bless ang kanilang sitwasyon. Lumalaki na nga talaga ang baby niya. Matapos niyang kausapin si Bless, in-off na niya ang cellphone. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero narito pa rin siya sa garden. Saglit siyang tumingin sa langit. Napakaraming mga bituin. Walang ulap, siguradong maaraw bukas. Mahilig ka rin pala sa mga bituin. Napalingon siyang bigla nang makarinig ng baritonong tinig. Sir Cram, ikaw po pala. Nahihiya niyang usal. Gabi na, hindi ka pa ba inaantok? Simula nang dumating ito, hindi man lang niya nakita o napansin itong umiti. Lagi na lang seryoso o walang emosyon ang mukha nito. Pero hindi iyon nakabawas sa taglay nitong kagwapuhan. Kung si Sir Fritz ay maputi, moreno naman ito.
Pero mas bumagay pa nga yata sa lalaki, lalo na at mahaba ang buhok nito na pinuponytail lang nito. Kulot iyon. Parang naalala niya sa buhok nito ang anak niyang si Bless. Kulot din kasi yun. Babalik na nga rin ho sa silid, sir. Sige ho, sir, mauna na po ako. Hindi na siya naghintay ng sagot mula rito para kasing hindi siya komportable, lalo na at panay ang tingin nito sa kanya. Nagpasalamat siya nang hindi na ito sumagot, pero ramdam niya na sinusundan siya nito ng tingin. Mas binilisan niya ang lakad para makaalis doon. Oo nga at gwapo ito, pero hindi kasi siya yung tipo ng babae na porket gwapo gusto niya na agad. Parang naging magkaugali na nga yata sila ng kaibigan niyang si Miles. Pagdating sa kusina ay bubuksan na sana niya ang pintuan sa likuran nang siya ay matigilan. Don't tell me, wala na ang project sa Pampanga, Joso. Sa lakas ng boses ng lalaki, natigil siya sa labas ng pinto. You need to get it. Wala akong pakailam kung sino ang humahadlang. Basta gusto kong ibalik mo yun dahil milyon ang nakasalalay sa proyektong iyon. Do you understand? Kinabahan tuloy siya. Nang tumahimik sa kusina, dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Awang pa lang nang sumilip siya sa loob ng kusina. Inilibot niya ang tingin, siniguro kung may tao pa ba o wala na. Nang mapagtantong wala na, tsaka pa lang siya pumasok at marahang isinarado ang pintuan at nilak yun. Dediretso na sana siya sa pasilyo patungo sa silid nila Manang nang biglang may nagsalita. Hello beautiful, gising ka pa? Dahan-dahan siyang lumingon at natigilan nang makita si Sir Fritz na nakasandig sa fridge habang may hawak itong tubig sa baso. Matutulog na rin ho, sir. Bakit ba lagi na lang siyang nagugulat sa magkakapatid na Delmundo? Para tuloy nagka-phobia siya nang wala sa oras. Sa tingin ni Sir Fritz, parang hindi siya komportable. Parang may kung ano roon na hindi niya gusto. Para kasing tumatago sa katawan niya ang klase ng titig nito. Kinakabahan tuloy siya. Natatakot ka ba sa akin? Huwag kang matakot, I'm not a monster. Anito tsaka tumawa ng mahina. Hindi naman po, pagsisinungaling niya, pero tawa lang ang sagot nito. Sige ho sir, mauuna na ho ako sa'yo. I think ayaw mo sa akin, umiiwas ka ba? Natuod at namimilog ang mga mata niya nang sa isang iglap, tinawid nito ang kanilang pagitan. Ha? Hindi ho sa ganun sir. Drop that sir. Just Fritz Annalie. Bulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Parang matutunaw siya sa nerbiyos dahil sa lapit ng kanilang pagitan. Kulang na lang magtama ang kanilang mga pisngi. Sige Sir Fritz. Sa lakas ng tawa nito, bigla siyang napaatras. Sige po, mauuna na ako. Sa takot ay kumaripas na siya ng takbo. Hindi na naghintay ng sagot mula rito. Nang makarating sa tapat ng pintuan nila, mabilis siyang pumasok at kinakabahan pang naglock ng pintuan. Ano ba yan? Bakit ba kasi gano'n na lang ang takot niya? Anong nangyari? Para yatang hinabol ka ng multo dyan. Napatingin siya kay Ate Alice, nagising pa pala at nakatuon sa kanya ang mga mata. Ha? Wala te, natakot lang ako. Madilim kasi. Pagsisinungaling niya, natawa naman ito. Mukhang naniwala naman kaya lumapit na lang siya sa kama at nahiga para makapagpahinga na. Kinabukasan ay Sabado kaya magana ang umaga niya. Uuwi kasi siya mamayang hapon. Kapag Sabado ng gabi, si Manang nating ang nagluluto hanggang Linggo. Lunes pa kasi ang balik niya. Uuwi ka mamaya? Tanong ni Ate Alice. Oo te. Kaya pala ang saya mo eh. Napangiti na lang siya at itinuloy ang pagluluto. Huwag ka na raw magluto ng agahan para sa mga amo natin, sabi ni Manang nating. Maaga pa kasi umalis sa mga yun. Nagtaka siya. Buti at hindi pa siya nakakapagsalang ng kanin. Saan ba pumunta? Ewan, baka may importanteng pinuntahan. Mamaya pa daw ang balik ng hapon. Nitong muli, di makapagpapahinga pa pala siya. Sige, buti naman ate. Mabuti talaga. Wika nito bago binuhat ang tasa na may kape at lumabas ng kusina patungo sa living room. Buong araw na easy lang ang trabaho niya dahil wala ang mga amo. Mag-aalas 4 na nang mag-ayos siya ng mga gamit para umuwi na. Nakapagpaalam na rin siya kay Manang at Ate Alice. Maglalakad pa kasi siya hanggang sa gate. Mga 5 minutes din bago marating ang labasan. Pero habang nasa daan siya, bigla naman niyang naramdaman na naiihi siya.
Mabuti na lang at malago ang mga halaman sa dinadaanan niya, kaya nagpasintabi na lang siya para makaihi. Baka may duwende at lumubo ang ano niya, mahirap na. Saktong nasa halamanan si Annalie nang dumaan naman ang dalawang magkakasunod na kotse. Bumukas ang bintana nun. "Welcome home, Franco anak." Anilo siya na ina nito. "Thanks mom." Baritonong ani ng binata bago itinapat sa nakabukas na bintana ang mga mata. Napapikit pa ang lalaki dahil sa lamig ng simoy ng hangin dumampi sa balat nito. Iba talaga ang hangin sa probinsya kumpara sa syudad. "Yehey!" Napangiti na lamang si Annalie nang tumalon-talon sa tuwa ang anak niya. Sinabi niya kasing ipapasyal niya ito sa syudad ngayong araw. Noong nakaraang 2 buwan pa kasi sila huling nagpunta ron. At dahil busy siya nitong mga nakalipas na araw, hindi niya na naigala ulit ang anak niya. "Lola, maliligo na ako." Pati ang nanay niya ay natutuwa rin sa reaksyon ni Bless. Oo, sige na, tara na at paliliguan na kita para mabilis." Minsan ay kinakapos din siya lalo at sa mahal ng mga bilihin ngayon. Ngunit diba, kumakayod siya ng husto para sa anak niya. Kaya hindi naman masama na kahit minsan igala rin niya ang bata. Total at nakasahod na siya noong Biyernes. Nagbihis na rin siya habang naliligo ang anak niya. May nabili siya noong nakaraan pang bestidang floral na kombinasyon ng red at black. Ang ganda ng kombinasyon kaya nainganyo siyang bilhin, lalo na at may para sa batang babae rin. Magkaterno sila ni Bless. Naka-criss-cross ang likod nun. Total ay summer naman kaya magandang isuot ang ganong klase ng damit. Hanggang ibabang tuhod lang iyon. Hindi masyadong maiksi at hindi rin naman kahabaan. Pinarisan niya lang din ng isang flat sandal dahil maglalakad lang sila mamaya pagdating sa babaan. Manipis na lipstick at makeup na umayon agad sa maputing mukha niya. Inilugay din niya ang may kahabaang buhok kahit ngayon lang dahil araw-araw sa trabaho nakapusod iyon na may hairnet. Kahit ngayon lang makahinga naman ang buhok niya. Bago lumabas, muli siyang tumapat sa salamin. Tama nga siya, ang ganda ng dress na nabili niya. Kinuha niya ang sling bag at damit ng anak niya at isang pares ng boots na pusha pink. Yun kasi ang paborito ni Bless. "Ang ganda mo, mami." "Salamat anak ko." Malambing na usal niya tsaka itong initian. Siya na ang nagbihis sa bata. Habang nagbibihis, pakanta-kanta pa ito. Halatang masayang masaya. Ito lang naman ang laging nais niyang makita. Ang masaya ang anak niya. "Mami, kung nandito siguro si Daddy, siguro super happy na ako." Nagulat siya doon. Ngunit hindi niya itinigil ang pagtitirinta sa buhok ng anak niya. Tsaka niya nilagyan ng hairband na kakulay ng sapatos. "Kahit 3 lang tayo nila lola mo, masaya naman tayo, hindi ba anak?" Lumingon ito sa kanya. "Pero sana po nandito si Daddy." Sumilay ang panandaliang lungkot sa mga mata ng anak niya. Ang dahilan niya kung bakit wala itong ama ay nasa malayong lugar at matagal na matagal pang uuwi. At dahil bata, madali lang itong paniwalain. Pero ang problema lamang, umaasa si Bless na iyon talaga ang katotohanan. Ayaw niyang sabihin ng totoo. Siguro tsaka na kapag nakakaintindi na talaga ito. Pero sa ngayon, paniniwalain mo na niyang iyon nga talaga ang katotohanan upang kahit papaano hindi ito masaktan. Kasama nila ang nanay niya. Ayaw na nga sana nito pero pinilit lamang. Minsan lang naman kaya kahit napipilitan, sumama pa rin naman. "Mami, gusto ko po sa Jollibee tayo kakain ha?" Tumango siya. Pasakay na sila ng bus. Kapag nasa probinsya, yun talaga ang kalimitang sasakyan, lalo na kung sa syudad ang tungo. Ayaw din kasi niya sa van dahil nasusuka siya, lalo na kapag naka-aircon. Mabuti ito at ordinary lang at mapapamura pa sila sa pamasahe. Sa edad ni Bless ay wala pa itong bayad, pero kung sa matanda na ay 50 ang bawat isa. May kalahating oras bago marating ang city kaya nakatulog na sa biyahe si Bless bago sila nakarating sa pupuntahan nila. "Anak, gising na sweetie, nandito na tayo." Bulong ni Annalie nang tumigil sa terminal ang sasakyan. Napakurap-kurap pa ito matapos maupo ng maayos. "Wow, ang daming tao dito mami no?" Natawa siya, parang naalimpungatan pa yata. "Oo, kaya halika na." Hinawakan niya ito sa kamay at sabay na silang lumabas ng bus. Nasa likod lang naman ang kanyang nanay.
Malapit lang mula sa terminal ng bus ang mall kaya nilakad na lang nila. 10:00 na kaya tirik na rin ang araw. Buti at may dala silang payong. Mami, ang gaganda ng mga car dito no at matataas po ang building. Sa atin bahay lang nila mayor ang mataas. Ayan na mami, ayan na yung mall. Shh, tahimik lang anak. Anya rito. Baka sabihin nila taga-bundok tayo. Dugtong ng kanyang nanay. Saktong pumasok sila sa entrance ng mall nang mapansin ni Annalie ang isang pamilyar na sasakyan. Parang kotse yun ni Ma'am Losya pero hindi na lang niya inintindi dahil baka may katulad lang. Samantala habang papasok ang mag-ina ng mall ay kabababa lang din ang kotse ni Franco at ng mami nito. Nagpasama kasi si Losya upang maghanap ng magandang maisusuot sa birthday ng anak nito sa Martes. Matapos nilang kumain sa Jollibee, diretso na sila sa second floor ng mall para maglibot. Gusto rin kasi niyang bilhan ng bag at school supply si Bless dahil sa susunod na buwan na ang pasukan. At para hindi na rin sila makisiksikan, mas mabuting maaga para makapili ng mas maayos at mura. Sa school supplies department muna sila gumawi. Hawak niya ang anak sa palad habang nag-iikot pero nang mapadaan sila sa children's station ay naibang bigla ang plano dahil kay Bless. Sige na mami please. Sa tono ng boses nito, hindi ka talaga makakatanggi. Sige anak, si Lola ang magbabantay sa'yo rito. Tapos after an hour, babalikan ko kayo, okay? Opo mami, thank you mami. Sa lapad ng ngiti nito, hindi niya mapigilang mapangiti. Tsaka dampian ito ng mabilis na halik sa noo. Nagbayad siya sa tagabantay roon tsaka na pinapasok si Bless. Ang nanay niya ay sa labas sa mismong waiting area sa tapat ng children's station. Babalik ako nay, ako na po ang mamimili ng gamit ni Bless. O sige, napapagod na nga rin ako kakalakad anak. Hindi niya masisisi ang ina dahil may katandaan na rin ito. Binigyan niya muna ito ng buong 200 para makabili ito ng merienda habang nagbabantay. Abala si Annalie sa pagpili ng bag. Yun na lang kasi ang kulang at matatapos na siya sa pamimili. Maliit lang ang pinili niya dahil ilang notebook lang naman ang meron sa kinder para na rin hindi mahirapan ang anak niya. Matapos makuha ang lahat ng bibilhin, pumila na siya sa counter. Medyo mahaba-haba at kahit sa kabilang counter ay ganun din kaya hindi na siya lumipat. Habang naghihintay, panay ang libot ng kanyang mga mata at maya-maya nakita niya ang ina niyang lakad takbong palapit sa kanya. Ano kayang nangyari? Naitanong niya sa sarili. Annalie anak, Diyos ko anak. Nagulat at bigla siyang kinabahan. Bakit nay, may nangyari ba? Diyos ko si Bless anak. Nailapag niyang bigla ang hawak na plastic basket at humarap rito. Bakit? May nangyari ba sa anak ko nay? Tumingin siya sa likuran ng kanyang inay. Nasaan si Bless nay? Nayuko ito at biglang gumaralgal ang tinig. Nawawala, Diyos ko. Ang apo ko nawawala siya, Annalie. Parang bigla siyang sinakluban ng langit at lupa sa narinig. Ano ho? Nay naman, di ba? Yun na nga anak, binantayan ko naman. Pero tumakbo siya paglabas ng palaruan. Tapos hinabol ko. Hindi ko na makita kung nasaan na. Sa lawak ba naman ng mall na ito, tala mo namang hindi ko kayang tumakbo at masakit ang aking tuhod. Imbis na sagutin ng inay, bigla na lang niyang iniwan ng basket na may mga lamang gamit upang hanapin ang bata. Nakasunod lang ang inay niya habang panay ang tingin sa paligid. Diyos ko Bless, nasaan ka na? Gusto niyang maiyak pero hindi niya magawa. Hindi magkanda o gaga si Annalie sa paghahanap sa anak niya na ngayon ay nasa first floor na at kaunti na lang maiiyak na dahil sa takot. Sir, help me po. Saglit pa at tutulo na ang mga luha nito. Ang lalaking hinawakan ng bata sa kamay ay biglang tumigil sa paghakbang. Yes, young lady. What's wrong? Tumigil si Franco sa pagsunod sa mami niya at pumantay sa batang humawak sa kamay niya. Natigilan siyang bigla nang makita ang mukha ng bata. Ang puti nito, ang ganda sa kulot nitong buhok, pero parang iiyak na ilang sandali na lang. Pansin niya ang kilay nitong makapal at ang mata nito nakahawig ng sa kanya. Siguro kung naging babae siya, ganitong-ganito ang mukha niya. I'm lost po. Can you help me po, sir? Agad siyang tumingin sa paligid.
Mukhang nagsasabi ng totoo ang bata dahil wala siyang nakikitang kasama nito. Anong pangalan mo, baby girl? Binuhat niya ito. My name is Bless Andres po. Bless? Ang cute naman ang pangalan mo. Now, ano naman ang pangalan ng mami mo? Ang mami ko po ay si Bless, apo, Diyos ko, Bless, nandito ka lang pala. Diyos ko, apo ko. Nagpupunas ng luha ang isang matanda nang makita nito ang batang buhat. Kinuha nito ang bata at doon lang ito tumingin sa kanya. Mayor? Nagulat siya sa tawag nito. Kilala niyo ho ako? Ha? Ano ho? Napabawi ito ng tingin. Salamat ho, aalis na ho kami. Teka manang, paano niyo ho ako nakilala? Wala ho yun, nagkamali lang po, pasensya na ho. Tsaka ito tumalikod kasama ng bata. Kumaway pa si Bless sa kanya. Napakagandang bata. Pero nagtataka talaga siya kung paano siya nakilala ng babaeng yun bilang mayor. Akmang tatalikod na sana ang binata nang bigla na lang siyang tumigil dahil sa isang pamilyar na tinig na tumawag sa batang babae na kakaalis lamang. Bless, saan ka ba galing? Saan ho ninyo nakita siya, Nay? Anak, tara na, mamaya ka na. Annalie? Binuhat ni Annalie ang bata pero hindi niya napaghandaan ang sumunod na eksena nang may tumawag sa kanyang pangalan. Mula sa kinatatayuan niya, tumambad ang lalaking matagal niya nang pinagtataguan, si Mayor Franco na ama ng anak niya. Mayor? Naibulong ni Annalie dahil na rin sa gulat. Sir, siya po ang mami ko. Matinis na wika ng batang buhat niya. Mas lumalim ang kaba niya nang makitang hindi nito iwinawaglit ang paningin sa anak niya. Kaya pala pamilyar ang apelyido. Anak mo pala siya? Seryoso nitong tanong. Nag-aalangan pa siya kung sasagutin iyon o hindi. 4 na. Mami, I'm 5 years old. July 28, 2019 po yung birthday ko. Nakalimutan mo na po, Mami. Napangiwi na lamang siya nang itama ng bata ang sagot niya. Parang gusto niyang maglaho na lang upang makaalis sila ng anak niya sa harapan ng lalaki. Pasensya na, Mayor, pero nagmamadali kasi kami. Mauna na po kami. Sandali lang, Annalie. Ngunit napigilan siya nito sa braso. Just in a moment, pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Nagulat siya sa tanong nito. Anong gusto nitong mangyari? May asawa na ito at kaibigan pa niya. Kaya bakit pa gusto nitong malaman kung saan siya nakatira? Balak ba nitong lokohin ang kaibigan niya? Pasensya na, pero hindi po pwede. Annalie, iha, nandito ka rin? Tsaka tumingin ang kararating na babae sa batang buhat niya. Ito ba ang anak na sinasabi mo? Napakagandang bata naman yan. Saglit itong natigilan. Look at that, parang kamukha mo, Franco. Kung naging babae ka lang baka ganito ang mukha mo. Kagaya mo, kulot din ang buhok niya. How adorable she is. Parang saglit siyang nabato-balani nang marinig nitong tinawag ni Ma'am Losia si Franco. Magkakilala ang dalawa? Magkakilala po kayo ni Mayor? Natawa ang babae. Oo naman, Annalie. Siya ang tinutukoy ko na panganay naming anak ni Franz, ang may kaarawan sa Martes. Remember? Para siyang naloko nang hindi sinasadya. Bakit ganun? Hindi man lang sumagi sa isip niya ang kagaya sa mga ganitong bagay. Ang apelyido, ang ama nitong si Franz na dating mayor. Bakit hindi niya yun naisip pa? Kahit sumagi man, hindi niya binigyang halaga. Pinabulaanan lang niya lahat ng mga ideyang kilala niya ang asawa ni Ma'am Losia. Bakit ba napakamakakalimutin naman kasi niya? Kilala mo rin pala ang anak ko, Annalie? Nakangiting tanong ng ginang. Yes, Ma'am. I know her and she knows me. Noong mayor pa ako sa Manila. Sagot ni Mayor Franco. Hindi na siya nakasagot pa. Talaga? Bakit hindi ko alam yun, anak? Ask her. Napabawi siya ng tingin. Parang nagiging pipi na yata siya. Pero di bale, total at narito na lang din tayo. Bakit hindi tayo kumain muna? Tiyak at nagugutom na kayo dahil tanghali na. Doon siya sumalungat. Hindi na po, ma'am. Kailangan na po kasi naming umalis. Pasensya na po. Please, Annalie, ngayon lang. At isa pa, malayo pa ang gabi. Para naman makapag-usap pa tayo ng mas matagal. Dilingon niya ang kanyang nanay. Hindi ito naimik at tahimik lamang. Mukhang ayaw nang makisali ng inay niya dahil alam naman ito ang totoo. Kaya siguro panay ang hila nito sa kanya kanina dahil kay Mayor Franco.
Pero hindi naman niya alam. Kung nakita niya sana agad, di sana hindi na siya lumapit. Isa pa, sobra-sobra ang kaba niya kanina, kaya wala na siyang ibang inisip kundi si Bless. Kahit ayaw niya sana, wala na siyang nagawa pa. Napilitan na lamang dahil baka kung ano pang isipin ng amo niya. Gusto ni Ma'am Losya na sa mamahaling kainan kumain, pero nang makita ni Bless ang Jollibee, doon ito biglang pumasok. Nagkatinginan pa nga silang lahat. "Dito mo ba gustong kumain, Bless?" Lumapit ang ginang sa anak niya. Sunod-sunod naman ang pagtango nito. Parang siya nga itong nahiya. "Ganun ba? Di halika na, sweetie, dito na tayo kumain." Ang ginang pa ang humawak rito, papasok sa fast food. Nakasunod ang nanay niya tsaka siya at si Mayor Franco na nasa tabi niya lamang. "Nag-aalala si Miles sa'yo. Bakit ka naglaho na parang bula?" Bulong nito sa kanya. Bigla na lang siyang nakaramdam ng sakit nang marinig ang sinabi nito. Oo nga pala, asawa ito ng kaibigan niya. Kaya natural na alam nito iyon at mag-aalala ito sa damdamin ni Miles. "Taga rito ang nanay ko kaya umuwi ako rito." Simpleng usal niya upang itago ang sakit na nararamdaman niya. "Ni tumawag kay Miles o mag-text, hindi mo ginawa. Huwag mong sabihin sa akin na dahil lang sa taga rito kayo. Dahil alam kong may iba ka pang dahilan, Annalie. Dahil ba kay Bless?" Hindi siya sumagot at naupo na lang sa bakanting upuan. Pero katabi pa rin niya si Franco. Si Bless ay katabi ng ina ng binata. Nang mag-order ay ang amo niya pa rin si Ma'am Losya ang tumayo. Dala-dala ang anak niya. Kita niya ang saya sa mukha ng bata kahit narito na sila kanina. Hindi pa rin matatawaran ang saya nito. "Ayokong pag-usapan ng mga ganyang bagay rito, Mayor." "Just Franco. Kaya ba nawala ka at hindi ka na kumontak sa kaibigan mo dahil nabuntis ka?" Bulong nito sa kanya. Iniiwasan atang marinig ng nanay niya na 2 upuan lang ang pagitan ng mga ito sa isa't isa. "Please, not here. Just answer it. Tama ba ako?" Hindi siya sumagot at ibinaling ang tingin sa anak niya na hawak ng mami ng lalaki. Ako ba? Ako ba ang ama ni Bless?" Biglang sumikdo ang puso niya dahil sa huling tanong na iyon ng lalaki. Hindi siya pwedeng sumagot ng oo dahil oras na ginawa niya yun, masisira ang pamilya ng kanyang kaibigan. Mukhang naipit na siya sa gitna. "Ang liit lang talaga ng mundo. Akalain mo yun magkakilala pala kayo ng anak kong to?" Napapangiting ani ng ginang habang kumakain sila sa isang fast food. Habang panay ang salita nito, hindi nito nakakaligtaan si Bless na subuan o di kaya himayin ang manok ng anak niya. Eat baby girl ha? Do you like more chicken pa, sweetie?" Halatang gustong-gusto nito ang bata. Nakakataba ng puso na maalaga ito sa anak niya kahit hindi nito kilala ang bata. "Kakilala ko lang po, ma'am. Kasi mayor po si Franco po noon." "Is that so?" May panguuyam na sabat ni Franco. Katabi lang niya ito't hindi naman kumakain. Sa bata lang ang tingin nito, kadalasan naman ay sa kanya. Nakikita niya iyon sa sulok ng kanyang mga mata. "Parang hindi kayo natapos na usapan, no?" Ani mo'y kinikilig pa ang babae nang sumagot. "Po, wala po." Hindi ba nito alam na may asawa na ang anak nito at nagagawa pang mang-asar? "Ikaw, Franco hindi mo man lang sinabi sa akin na may Annalie ka palang nakilala. Noon sinasabi mo. Pero nitong sumunod na 5 taon, hindi ka na nagkukwento tungkol sa mga babae." Nagulat naman siya. Paanong hindi nagkukwento? May asawa na ang anak nito. Hindi ba nagsasabi si Franco tungkol sa kaibigan niya? Gusto niyang itanong kung kamusta na si Miles pero nahihiya naman siya. Kaya minabuti niyang manahimik na lamang at kumain. Total libre naman ito dahil si Franco ang nagbayad. Matapos man ang halian, nagpaalam na sila na uuwi na. Ang sabi ni Ma'am Losya, sumabay na sila sa kotse pero ayaw niya nang mas sumaba pa ang pagsasama nila ng lalaki. Mas mabuting siya na ang umiwas, lalo na at patuloy siyang kinukulit at tinatanong kung si Bless ba ay anak nito. Ni minsan wala siyang naisagot at hindi talaga niya yun sasagutin. Naiisip pa lang niya si Miles, magiging kawawa ito dahil kasal na ang dalawa. Kahit may anak sila ni Franco, ayaw pa rin niyang sirain ang pagsasama ng dalawa. Lalo na at umalis nga siya noon para hindi gumulo pa ang sitwasyon. "Anak, bakit hindi mo kaya tanungin kung kamusta na ang relasyon nila ng kaibigan mo? Dahil sa tingin ko, parang may mali kay Mayor. Ni isang beses kasi,
hindi ko narinig na nag-usap ang mag-ina tungkol sa asawa ng anak niya. Kitang-kita ko na todo ang titig ni Mayor kay Bless. Hindi mo maitatago ng matagal ang isang lihim, lalo na at malaki ang pagkakahawig ng mag-ama. Pagdating nila ng bahay ay tulog na si Bless. Idiniretso niya ang bata sa kwarto na sinundan naman ng ina niya. Inayos niya ang unan, tsaka ito pinahiga. Hinubad niya ang sapatos ng anak niya. Nay, hindi hubat nakakahiya naman ang ganun? Ano ka ba naman? Kesa naman puro ka hula-hula. Bakit hindi mo diretsuhin yung tao? Dahil sa tingin ko talaga anak, hindi tama sa nangyayari. Kinumutan niya si Bless, tsaka siya lumabas. Sinundan naman muli siya ng inay niya. Anak, ano ba naman ang isang tanong? Kung kamusta ba sila ng asawa niya? Kapag sinabi ni Mayor na ayos lang, dumistansya ka na, ganun lang yun. Parang hindi niya yata kaya yun. Iisipin muna niya kung paano na siya. Gayong bukas na ng umaga ang balik niya sa trabaho. Siguradong magbabago ang lahat, lalo na at naroon si Franco. Hindi niya malaman kung kinakabahan siya o na-excite na naroon sa mansyon ng mga Del Mundo ang lalaking tanging minahal niya ng lihim. Naglalaban ng damdamin niya dahil sa isiping may asawa ito at kaibigan niya iyon. Ayaw niyang manira ng relasyon, lalo na at best friend pa niya ang asawa nito. Kinabukasan, maaga pa siyang nagtungo sa San Simon. Hanggang gate lang siya at bumaba na. Maglalakad na lang siya para kahit papaano, mabanat din ang mga paa niya. Isang backpack lang ang dala niya. Hindi naman iyon mabigat. Kalmado lang ang lakad niya dahil maaga pa naman, 6:30 AM pa lang. Si Manang naman kasi ang nagluluto ngayong umaga. Pero bigla siyang natigilan nang makarinig ng kaluskos sa halamanan. Parang bigla naman siyang kinabahan kahit private property yun. Binilisan niya ang lakad dahil kinakabahan talaga siya. Nang maramdamang tila may sumusunod, bigla siyang tumakbo nang hindi lumilingon. "Wag po!" Sa tindi ng tili niya, biglang hinablot ng kung sino ang bibig niya at tinakpan niyon gamit ng palad. "It's me." Tsaka ito bumulong sa gilid ng kanyang tenga. Namilog ang mata niya nang marinig ang boses nito. Tsaka siya humarap at itinulak ito ng malakas. "Papatayin mo ba ako sa nerbiyos?" Inis na inis niyang sabi dito. "Hey, calm down. I just want to make friends with you." Si Fritz iyon. Sa inis niya, binato niya ito ng stick na nakita niya sa paanan. Tumawa naman ito ng malakas. "Sorry, hey, Annalie." Ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Tuloy-tuloy ang paglalakad niya, pero parang sinusundan pa rin siya nito. "Ano ba, Fritz?" Sigaw niya sabay harap dito. "I'm Franco, not Fritz. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? May ginawa ba si Fritz sa'yo? Tell me." Sa mukha nito, tila kulang na lang magbuga ito ng apoy. "Ha? Ano? Wala." Biglang dumating si Fritz nang hindi niya pa natatapos ang sasabihin. "What did you do to my girl? You idiot!" Biglang humarap si Franco rito at isang malakas na suntok sa muka ang iginawad sa kapatid. Parang natulala na lang siya sa narinig na iyon at hindi agad nakagalaw upang awatin ng dalawa. "What? Wala akong ginagawa, kuya." "Franco, tumigil ka. Walang ginawa si Fritz. Ginulat lang naman niya ako. Tumigil ka na nga. Mananapa ka dahil lang dun, ha?" Sa inis niya, humarang siya sa gitna tsaka ito binulyawan. "Yeah, I can kill either." Anito, tsaka siya nito hinila palayo sa kapatid nitong nahandusay sa damuhan. "Ano bang problema mo? Bitiwan mo nga ako." Sa inis niya, marahas niyang iwinaksi ang braso niya na hawak ni Franco. Inis na inis siya na parang nagsiselos pa ito dahil sa ginawa ni Fritz. Ano ba ang problema ng taong to? May sakit ba ito sa pag-iisip o nagka-amnesia lang dahil wala itong karapatang manapak ng kahit na sino? Isa pa, anong reaksyon yun? Ano ba siya nito? Anong karapatan nitong mag-react ng ganun? Gayong may asawa na itong tao. Nasasaktan siya para kay Miles. Parang hindi kasi loyal si Franco sa kaibigan niya dahil sa mga ikinikilos nito. "Kailan pa kayo naging close ng kapatid ko?" Katatalikod lamang niya nang magsalita ito. Patungo na siya sa main door ng bahay. "Ano bang pakialam mo? Sino ka para magtanong sa akin ng ganyan? Bakit hindi mo isipin ng pamilya mo imbis na ako itong pinakikialamanan mo, Franco?" "What are you talking about? Huwag mong ibahin ang usapan, Annalie. Ang kapatid ko ang topic rito at pagiging close nyo." "Ano ngayon kung ganun nga?
Anong karapatan mong punain ang mga ganoong bagay? Ngunit biglang namilog ang mata niya nang sa isang iglap lang natawid agad nito ang kanilang pagitan. Tinatanong mo ko kung anong karapatan ko? Bulong nito tsaka siya hinawakan sa braso. Umatras siya dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Pati nga pabango nito, amoy na amoy niya. Napalunok siya ng sunod-sunod sa tapang ng pagkakatitig nito sa kanya. Oh, bakit ka ba nangingialam? Sino ka ba? At anong karapatan mo? Matapang niyang tanong kahit may halo iyong kaba. Alam ko, Annalie, anak ko si Bless. Alam ko kahit hindi mo sabihin sa akin. Yun palang malaki na ang karapatan kong magalit na may ibang umaaligid sa'yo. Para siyang naubusan ng hangin sa sinabi ng lalaki. Look at me when I am talking to you. Tsaka nito itinaas ang panga niya nang magyuko siya ng ulo. Anak ko nga ba si Bless? Umamin ka at huwag mo nang hintayang idaan ko pa ang lahat sa DNA test. Seryoso nitong sabi. Tell me, Annalie, tama ba ako? Mas madiin ang mga salita nito. Oo, anak mo. Anak mo si Bless. Ano ngayon? Ano ngayon kung anak mo ang anak ko? Tsaka siya umatras, ngunit tumigil siya at biglang napalingon nang maramdamang may nabangga siyang tao. Totoo ba yan, Annalie? Anak ni Franco si Bless? Ibig sabihin, apo ko ang batang iyon? Parang gusto niyang bawiin lahat ng sinabi nang mapagtantong bukod kay Franco ay may mga tao pa palang nakikinig sa kanilang dalawa. Isa na dito ang mami nito, ang daddy nito, at dalawa pang mga kapatid na nasa likuran lamang pala nila. Si Ma'am Losya ang unang nakahuma dahil ang tatlong lalaki hindi na nakapagsalita pa. Hindi po sa ganun, ma'am. Ano po kasi? No. Narinig ko ng malinaw. Kaya malinaw sa akin, Annalie, na apo ko si Bless. Oh my God! Oh my God, Franz! May apo na tayo! Nayakap pa nito ang asawa na hindi siya nakausad agad dahil sa mga reaksyon ng mga naroon. Ma'am, please. Wika ng lalaki. Sige na, hayaan na muna natin sila, honey. Tumingin ito sa dalawang mga lalaki. You two, Kram at Kaisan. Tahimik lang na tumalikod ang mga ito at nang makitang nakaalis na ang pamilya nito, tsaka lamang ito nagsalitang muli. You hide my daughter away from me. Why did you do that? Anong kasalanan ko at kailangang umabot sa ganito, Annalie? Nagulat siya dahil ngayon lamang niya napagtanto ang lahat. Paano nito naalala ang nangyari? Gayong lasing ito ng mga oras na yun. Siya pa ang naghatid dito sa private room upang makapagpahinga ito. Ni hindi nga nito alam ang pangalan niya eh. Kaya paano nito naalala ang lahat? Paano mo na lamang ako yun? Lasing ka, alam ko. I was drunk that night. Yes, you're right. Pero lasing lang ako. At wala akong amnesia. Kilala kita because of Miles. Tinanong ko siya kung anong pangalan mo. Then, she told me about you. Everything about you. Kaya kilala na kita bago pa man may nangyari sa atin. Tinanong? Yeah. Nakita kita nakasama ni Miles. So, tinanong ko siya. Huwag mo nang itanong kung bakit. Hindi ako sanay sa mga aminan. Biglang nag-init ang ulo niya. Ibig sabihin niloloko lang nito ang kaibigan niya. Anong klaseng lalaki ang gagawa nun? Niloloko mo lang pala ang asawa mo? Niloloko mo lang pala ang best friend ko kung ganun? Pinakasalan mo ba siya para lang paglaruan? Napakagago mo pala eh. Bulyaw niya dahil hindi niya na makontrol ang galit pero nang tignan niya ang reaksyon nito para itong nakakita ng multo. Wait, what? Wag mo kong ma-wait what dyan dahil naroon ako. Ako mismo ang nagbihis kay Miles at kay Aiden. Di ba? Ikaw ang tumawag na papuntahin si Miles sa resort mo dahil pakakasalan mo ang best friend ko? Gago ka ba? Naghihintay siya ng paliwanag mula rito. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat nang tumawa ito ng malakas. What? Are you crazy? No, I'm not. You are. Ikaw ang baliw at manluloko. Sasabihin ko kay Miles ang lahat ng to para iwanan ka na niya. Pero bago pa man niya natapos ang sasabihin, nasakop na nito ang nakaawang niyang labi. Ano ba? Anong ginagawa mo? Bumitaw itong bigla na kanyang ikinagulat. Okay, eto, tawagan mo siya at sabihin mo lahat. Natatawa pa nitong inabot ng cellphone. Inirapan niya ito sabay hablot sa hawak nitong cellphone. Ang lakas ng loob mong lalaki kaya? Anya, tsaka hinanap ang numero ni Miles. Nang makita niya tsaka niya iyon pinindot.
Kinakabahan siya, pero ang manlulokong Franco, tatawa-tawa pa. Ang sarap lang sakalin. Hello, Franco? Bigla na lang siyang natigilan nang marinig ang tinig ng kanyang best friend. May namuong biglang luha sa kanyang mga mata. Miles? Nauutal niyang tawag rito. Annalie, is that you? Annalie, ikaw ba to? Hoy, Annalie! God, finally Franco found you. San ka pumunta? Bakit hindi ka na kumukontak sa akin? Nasaan ka ba't pupuntahan kita? Halata niyang umiiyak na si Miles sa kabilang linya. Ang asawa mo, alam mo bang hindi ka talaga niya mahal? Niloloko ka lang ni... Ha? Sino? Si Franco? Of course, hindi niya ako mahal kasi ikaw ang mahal niyan. Magtitiis ba yan ng ilang taon ng walang GF kung hindi ka niyan mahal? Ano? Nilingon niya si Franco. Hindi ito naimik. Nasaan ka ba para mapuntahan ka namin dyan ngayon? Naguguluhan siya, kaya saglit siyang nanahimik. Babe, nakita na ni Franco si Miles. Narinig niya iyon mula sa kabilang linya. Good to hear. Where are they? Wait, I'll ask Annalie. Ngunit bago pa man ito naitanong yun, naibaba niyang bigla ang cellphone. That wedding is not for me and Miles. Nagproxy lang ako para siguraduhing dadalo si Miles. At hindi ko siya asawa. Gusto mo bang mamatay akong wala sa oras? Miles is with Demon now, and they have 3 kids. Nabuwal na lang siya sa kinatatayuan niya. Kung hindi siya nasalo ni Franco, baka napaupo na lamang siya sa simento. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa pagpuproxy ko. Minadali lang kasi yun lahat. Tinawagan lang din ako ni Demon at ura-uradang nagpa-organize ng wedding. Ilang oras lang kaya paano ko pa ipaliliwanag sa iyo. At isa pa, hindi mo naman ako pinapansin. So how can I explain everything to you? Isa pa, naisip kong tsaka na lang kapag natapos na ang kasal. Pero nagulat na lang din ako nang sabihin sa akin ni Miles na hindi ka na makontak. I try to find you, pero hindi kita makita. Kahit si Miles hindi rin alam kung nasan ka hanapin. Sinabi niya sa akin ang province ng tatay mo at pumunta ako doon pero wala ka. Yun lang ang alam ng kaibigan mo. Hindi niya alam ang probinsya ng nanay mo. Anito habang nagmamaneho. Patungo sila ngayon sa bahay niya para kay Bless. Bakit kasi nakabuo ka kaagad ng ideya nang hindi naman kumpleto ang konklusyon mo? Sana nagtanong ka muna. Tinanong mo si Miles or ako. Mahirap ba yun? Nayuko na lang siya upang itago ang pagkadismaya sa sarili. Nahihiya rin kasi siyang magtanong. Baka isipin itong interesado siya o hindi kaya ibigyan ng negatibong pag-unawa. Daddy ko siya, Mami. Sabay turo kay Franco. Umuwi na pala ang daddy ko, Mami. Muli siyang tumango. Nagtaka siyang tinitigan ni Franco. Ngumiti lang siya rito. Oo anak, nakauwi na si daddy. Sa huling salita nito, naramdaman niya ang paggaralgal ng tinig ni Franco at nang tignan niya ang mga mata nito, namumula na yun. Welcome home, Daddy. I really miss you, Daddy. Sa higpit ng yakap ng lalaki sa anak niya, ay alam niya ang sobrang kasiyahang nararamdaman nito. Thank you, Daddy. Hinagod niya ang likod ni Bless nang ito ay humagulgol. May daddy na ako. Yes, sweetie. May daddy ka na. Huwag ka nang umiyak. Umiyak din si Daddy. Napapunas na lamang siya ng luha nang makitang tumulo ang luha ni Franco. Kumalas ang bata at siniguro kung umiiyak din ang ama nito. Big boy na ikaw, Daddy. Dapat hindi ka nagka-cry like me, diba? Anito habang sunod-sunod na pinupunasan ang nahuhulog na mga luha. Yeah, but sometimes we need to cry para ilabas ang saya o lungkot namin. Kagaya ngayon, super happy ni Daddy kasi may baby pala akong kagaya ni Daddy na kulot. Napangiti ang anak niya, sobrang saya lang niya na siya lang pala itong nagkamali ng akala. Kung sana nagtanong muna siya imbis na umalis, baka hindi na sayang ang 5 taon. Sinabi niya ang tungkol sa paniniwala ni Bless para alam nito kung paano laruin ang pagsisinungaling niya. At para may ideya si Franco. Martes ang kaarawan ni Franco at 40 years old na ito. Isinabay ang birthday at pagpapakilala kay Bless bilang isang Del Mundo. Sobrang saya niya at hindi iyon matatawaran. Ngayon lang siya naging masaya ng ganito. Ikaw kasi hindi ka nagtatanong muna. Umalis ka kaagad. Alam mo bang halos malaglagan na ako ng baby kakaisip kung nasaan ka at kung bakit ka umalis? Kala ko pinagsamantalahan ka na't itinapon sa dagat o inilibing sa lupa.
Grabe ka sa akin. Nakangusong-usal ni Miles habang kausap niya ito sa garden. Si Demon lang ang kasama nito at naiwan sa Maynila ang mga anak ng dalawa. Ang ganda-ganda ni Miles, halatang alagang-alaga ng asawa. At kahit 3 na ang anak, hindi iyon halata sa katawan. Ang sexy pa rin ito. Please come forward, Miss Annalie Andres. Sabay silang napalingon ni Miles sa unahan kung nasaan ang birthday celebrant at ang MC nakatayo. Good luck! Hiyaw pa ng kanyang kaibigan. Akala niya magpapapicture taking lang, pero nang dumating sa harap ni Franco, saktong lumuhod ito. Sa lakas ng hiyawan ng mga bisita, bigla na lang siyang napatakip ng bibig. Please marry me, sweetheart. Animoy may sabong dahil sa lakas at ingay ng pumailan lang sa buong paligid. Naiyak na lang siya habang iniaabot ang daliri sa binata. Yehey! Sigaw ni Bless na ginaya naman ng lahat ng bisita. Look at your dad, Bless. He is like a gay. Tsaka tumawa si Fritz. No, tito. My dad is not a gay. Paano ko naging bata kung gay si daddy ko? Ayan, mas matalino pa sa'yo ang pamangkin natin. You idiot. Tito Kaisan, that's bad word, you know. Biglang sinuntok ni Fritz si Kaisan. Hey, magsitigil nga kayong dalawa dyan. May bata o hindi nyo ba nakikita? Si Tito Kram yun ni Bless. Nang lumingon si Franco ay nagsialisa ng mga kapatid nito. Halatang takot sa kuya, pero kita niya ang pagmamahala ng 4. Walang itulak kabigin. Si Kramang pangalawa. Seryoso ito at laging nakasimangot, pero mabait ito at caring. Paborito niyang titigan ng mga mata nitong maasul. Ang sabi ni Franco, business tycoon daw ito. Si Fritz ang pangatlo, the engineer of the family, at may sarili na ring construction company and hardware. At si Kaisan ang bunso, isa itong lawyer, pero hindi na yata nagtatrabaho sa firm dahil may sarili na itong kumpanyang minamanage. Sa edad ng 4, walang hindi successful sa mga ito. Pero mukhang ni isang GF, wala yata ang 3. O baka meron, ayaw lang pag-usapan. Kiss na! Napayuko siyang bigla sa request ng mga bisita. Kiss raw, bulong nito kaya nahihiya siya. Sa pisngi lang ha, anya ng mahina. Okay, sang-ayon naman ito. Here, kiss me here. Sabay turo sa pisngi nito. Sumang-ayon naman siya't dahan-dahang inilapat ng labi sa kaliwang pisngi nito. Ngunit nagulat na lamang siya nang gumalaw ang ulo nito at dumiretso ang labi niya sa labi nito. Sa lakas ng hiyawan ay natakpan na lamang ni Franco ng palad ang mukha nilang dalawa habang nilalasap nito ang labi niya. Ang loko, naisahan pa siya. I love you before, tomorrow and forever, sweetheart. Bulong nito, tsaka muling siniid ang kanyang labi. Don't look, baby girl. Tara, doon tayo sa loob. Kakain tayo ng ice cream. Ani ng lola Losya ng bata upang ilayo ito sa nagaganap. Masaya ang 3 mga kapatid ni Franco habang nakatingin sa dalawa sa unahan. Stop looking at them. Iniliko ni Franco ang mga mata niya nang mapansing nakatuon ang tingin niya sa mga kapatid nito. Why? Nothing. Natawa siya. Fine, I'm jealous. Happy now? Yun lang naman ang gusto niyang marinig. She loved this man so much kahit noon pa. Sadyang nagpaubaya lang si Annalie dahil isa siyang mabuting kaibigan.